Sa isang simpleng tahanan, ang nais lamang ng isang ginang ay ang maayos na pamumuhay, kasama ang kanyang asawa at mga anak. Pamilyang may pangarap at nagsimula sa isang magandang pagsasama. Ngunit, tila may malaking unos na dumating sa kanyang pamilya. Kung ating iisipin, ang pagbabago na ating inaasam ay tila mahirap at imposibleng makamtan kung tayo lamang ang kikilos. Pwede pa kayang mabura ang malalaking lamat na ginawa ng taong iyong pinakamamahal? Maaari pa nating tuluyang kalimutan ang nakaraan. Mayroon pa nga ba tayong pagkakataon upang tuluyang mabago at magsimula muli? Makikita natin ang mga sagot sa mga tanong na ito kung paano kumilos ang Diyos sa kanilang buhay, kung paano ang sirang larawan ay kaya pang mabuong muli. Cheers muna. Ngayon lang natin nakasama eh. Uy, look. Parang kapit-bahay niyo ba to? Bagong lipat yata yan. Uy, maganda. Paano ba yan? Parang alam ko na. Alam ko na. Madadagdagan na naman yung chicks ko. Ay, Tol, bukod sa magandang babae na yun, may good item ako para sa'yo. Ano yun? Chill ka lang. Tol, alam mo to? Tissue. Hindi yung tissue. Nasa loob niyan, bagong mundo. Patingin. Ayos yan, Tol. Nalulong si Dong sa bisyo at alak, babae at pinagbabawal na gamot. At dito na nga nagsimula ang lahat ng gulo sa pagitan nila ng asawang si Medi. Hello? Ha? Talaga ba? Sige. Nak, may tao! Wait lang po! Sige, wait lang May kumakatok kasi sa bahay mo. Wait lang, ma. Ma, si Papa. Huwag mong papasukin. Sarado mo ang pinto. Ma? Walang nagawa si Medi nang makapasok si Dong dahil sa kagustuhan na makita ang kanyang mga anak. Pumunta ako rito para sa mga bata. Hindi para sa dinaanan ng mga bata. Dali-daling ang tumayo at umalis si Dong sa kanilang tahanan. Lumipas na ang mga taon nang maghiwalay ang mag-asawang dagatan. Ngunit, si Dong ay patuloy pa rin sa kanyang bisyo at pambababae. Dadalaw na lamang siya sa kanyang pamilya kung kailang maisipan niya lang. Nasaan kaya yung si Angela? Hello? Hello, Nak. Hello, ma. Nasaan ka na? Gagabihin lang po kasi ako mamayang gabi kasi may discipleship po kami dito. Okay. Sige, mag-iingat ka ha. Mag-iingat naman po ako. Okay, bye-bye. Thank you. Bye. Naka-attend ng unang Bible study si Medi sa bahay ni Sister Odette. Anak! Ay na! Pagkatapos buhatin ng sopas, lumabas at nanatili si Dong sa labas ng bahay habang nagbabahagi ng salita ng Diyos si Pastor Ramil. Sa kanyang pakikinig, may tumimo sa puso ni Dong na salita ng Panginoon. Dahil sa pagmamasid ni Dong sa labas ng bahay, siya ay nakita ni Pastor Ramil at pinapasok at dito unang nakatanggap si Dong sa Panginoon. Pagkalipas ng ilang araw, kinausap ni Angela ang kanyang ina. Ma, alam mo, ang saya-saya pala sa vineyard kasi may mga nagtatans din pala doon. Noong isang araw ko lang nalaman. Tsaka, ang dami ko rin mga nakilalang bagong tao doon. Kaya, tara na kasi ma, sumama na kayo sa akin. Okay kaya doon sa vineyard. Sa walang sawang pagyaya ni Angela,
At pati na rin sa patuloy na pag-imbita sa kanila ni Pastor Ramil, ay unti-unti na silang nakasama at nakakapagsimba noon sa vineyard. Medi, kailangan patawarin sila. Kailangan matuto tayo magpatawad. Pastor, kahit magtuwid pa ako, hindi ko yung mapapatawad. Ako, Medi, mahirap yan kasi kung tayo nga nagkakasala tayo lagi, pinapatawad tayo ng Diyos. Ganun ang pagmamahal niya. His love is forgiving. So, kailangan tayo rin, magpatawad tayo. Okay po, Pastor, patatawarin ko, pero hindi ko siya matawad. Ngunit sa patuloy na pagsama at pagdalo ni Medi sa mga Bible study ni Pastor Ramil, nangungusap na ang Panginoon sa kanyang puso dahil sa kanyang mga naririnig na salita ng Diyos. Sa patuloy na pananalangin ni Medi sa kanyang sarili at sa kanyang asawa, ay unti-unting nagbabago ang pag-uugali ni Dong. Ngunit, tila hindi pa nanumbalik ang dating matamis sa pagsasama ng mag-asawa na nasira ng ilang taon. Tuluyan na nga bang napatawad ni Medi ang kanyang asawa na si Dong? Medi, pwede ka ba makausap? Medi, humingi ako ng tawad sa'yo. Alam kong hindi ako naging mabuting ama sa ating mga at asawa sa'yo. Sana hindi ka ulit ko papatawarin mo. Gusto ko na magbago. Gusto ko nang tigilan ang mga bisyo ko. Gusto ko nang mapatawad mo at mabuo ang ating pamilya. Dong, pinapatawad na kita gaya ng pagpapatawad sa iyo ng Diyos. Tunay ngang mabuti ang Panginoon, wala siyang hindi kayang baguhin. Mahal na mahal ko kayo. Mula nung tuluyang sinuko ni Dong sa Diyos ang kanyang buhay, naitama niya ang kanyang mga pagkakamali. Sa 16 na taon nilang paghihiwalay, muling nabuo ang larawan ng kanilang pamilya na naiwang sira sa nakaraan. Tunay ngang walang hindi kayang gawin ng Diyos sa mga panahon na tayo ay nanulunod sa pagdududa, pagkalugmok at kabalisahan sa mga nangyayari sa ating buhay. May mga pagkakataon na tayo kaagad ay sumusuko. Ngunit, ang ating Diyos ay kailanman hindi tayo sinukuan. Kahit ang isang taong katulad ni Dong, naaakalain ni Numan na wala ng pag-asang magbago, pag-asang tila imposibleng mangyari, ay kaya pala. Hindi lamang baguhin ng Diyos, kung hindi gamitin din siya na maging isang lingkod sa kanyang ministeryo. Sila ay na-ordain noong 2015 at nagkaroon ng unang ministeryo sa Samar. Luwalhati sa Diyos.